Kaya nakakita ng kakampi talaga yung ang mga praile. Ito namang mga praile, lahat ng mga kaway nila, inimplicate. Mm. Inimplicate. Ang naging execution, syempre, hindi naman sila ang bibitay at hindi naman din nila gagawin yun. Di ba? Hindi sila ang bibitay, si Izquierdo ang magsasagawa nun. Okay. Nakita nyo pa pati request, hindi manggagaling kay Izquierdo yun eh. Naalisan ng abito yung tatlong pare. Manggagaling yun sa gigil ng mga praile. So yun po yung dapat nating matutunan doon sa sa kasaysayan talaga ng Gumbursa. Sino ba talaga ang gigil na gigil sa kanila? Sino ba talaga ang gusto kumuha ng parokya nila, 'di ba? Mm. Sino ba talaga ang mga tao na gusto silang maipapatay, 'di ba? Unang-una kasi kadarating lang ni Izquierdo eh. Wala ka Mm. namang kadarating lang niya, gusto niya ata patayin lahat kagad, 'di ba? Hindi naman ganoon kung walang nag-feed sa kanya ng information. Walang Walang nagsulsol, no? kumbaga, walang Sulsol. nag-insinuate, Oo. walang nagsulsol. So, Mm. tayo po mga kababayan sa pagiging enthusiastic natin sana sa sa mga pagpapanood natin ng ng mga pelikula. Hinihikayat namin kayo kasi kaya naman kami nag-iingat na sa pagsasalita. Baka naman mawalan kayo ng ng lalo ng amor ng manood hindi pa natutuyo Oo. yung Hindi, hindi. pinapalabas sa amin no. Mm. Maganda rin panoorin po Mm. natin, masuportahan po natin 'yan para merong pag-uusapan para kumbaga sa kaso iahabla ulit natin sa hukuman ng mamamayan, di ba? So, Mm. hindi dapat doon matapos yun. Dapat, kung papaanong sila Rizal, sila Bonifacio, sila Plaridel, kumbaga, nag-trigger sa kanila ng lalong pagmamahal sa bayan, dapat sa atin, ganun din ang mangyari. Mm. Di ba? Ganun din ang mangyari. Papaano? Napanood mo yung pelikula, dapat magsuri ka na. Pag-aralan mo na kasi ang pag-aaral ng kasaysayan, obligasyon ng bawat Pilipino yan. Hindi yan obligasyon lang ng mga historiador, ng akademya. Dapat alam mo kung sino ka eh. Alam mo kung saan ka galing. Alam mo kung ano yung kakanyahan mo. Para laging yung intention mo sa paggawa at paggawa ng kapwa mo, madali mong basahin. Pagka clueless ka kasi kung paano ba ginawa yan, ano ba ang intention nila, 'di ba? Ano ba ang dahilan kung bakit nangyari ang ganyang insidente, trahedya yan eh sa kasaysayan natin eh. Pagka hindi natin nakuha yun sa pelikula, may problema yung pinapanood natin. At titignan natin, hindi natin mayaalis. Siyempre, Jescom yung nag-produce. Talagang hanggat maaari, ilalayo nila yung sisi sa Correct. simbahan. Kaya Oo. nga, napansin ni Jerry na ginamit lang yung mga prelim. Siya mismo, kumbaga, nagkaroon ng tuwing, Oh, parang nagkaroon ng question mark. oo. Paano nangyari? Ba't ganon, di ba? Sabi ko, So ang una ko tayo talaga po, is, mga kabayan, ginamit Nino. Ginamit Nino. sila gumamit, di ba? Parang parang victim card eh, di ba? Parang Oh, yun. pa-victim Mm. na hindi kami yan ha, kami ginamit lang din kami, di ba? Parang, Oo. hello, Mm. sabi ko kayo nga ang gigil na gigil sa Mm. Gumbursa. We have a saying sa history nima. They say na there are no ifs in history, ano. Hindi na natin mababago 'yan eh. Pero just in our parang speculation, prof, if hindi nag-turn out na gano'n, what could have been a better scenario para mabuhay pa rin sina Burgos, hindi mangyaring execution, yung plight ng secularization ng panahon na yun. Is it bound to really end up that way na talagang meron talagang kumbaga i-execute talagang meron talagang mabibigyan ng punishment? What could have been the future of secularization kung nag-succeed yun, kung na-push through with more friendly na governor general? Ano po kasi, ang background kasi ng mga ng ganyang pamahalaan, lalo na Mm. malayo sila dun sa sentro, Oo. mga paranoid kasi yan eh. Kasi sa Mm. Mexico dun, yung Creole na pari din na nagsimula ng Correct, exactly. revolusyon. Totoo yan, totoo yan. So, kumbaga, at the back of their mind, Oo. kahit Markado sino na. nang gusto, no choice kasi sila eh. Mm.
pagka yung reforma pinabayaan mo, maglilid talaga yan sa independensya. Hindi mo mapipigil yun. Pagka Correct. nakakita ka ng kasunod nun, independensya yun. So, para to play safe, kumbaga parang para maging sigurista, may nag-uumpisa pa lang yan, Panin mo katayin na. na yan. Oo, putulin Correct. mo na kagad. Correct. Kaya yung maganda yung tanong mo, Sir JR, ano sana ang mangyayari, no? Oo. Mas mapapalawak ang katwiran sa revolusyon. Kumbaga yung reason to revolt, kasi tandaan natin, meron na tayong mga revolt na nangyari dati. Sila Sumuroy, sila Madami, Daguhoy, sila madami. Jerusalem. Puro siya parokyal. Ibig sabihin, ina lang siya, merong, kumbaga doon lang, within their vicinity, yung kanilang interest kung bakit sila nagre-revolt. Wala pang nag-iisip ng pangbansa. Yung pang buong bansa natin, wala pang kamalayan na ganun. Wala pang kamalayan na ganun. Kung nagtuloy-tuloy ang sekularisasyon, pati sa edukasyon, mas magiging maugat yung dahilan ng natin, ng himagsika natin. Kasi doon talaga papunta yan eh. Kaya masyado silang allergic yan. Gaya nung binigay nating premise, ang kapangyarihan ng Espanya nakatungtong sa kapangyarihan ng simbahan. So ibig sabihin, konting kibot lang na maaalis ang prestihyo ng mga praile, allergic sila diyan, talagang tutugunan talaga nila yan, talagang paparusahan nila kung sino man yung nag-aalis kasi kumbaga sila mahihirapan eh pagka nawala yung prestige ng praile. So etong pangyayaring ito sa Gumbursa, ang nagtawid kay Rizal para huwag maging Jesuita. Yun yung sinabi niya sa sulat niya eh. Hindi nangyari yung Gumbursa, Ridel, walang Lorente, walang Ponce, walang Tal. Yun yung sinasabi niya. Kasi nga, nag-provide naman yun ng reason. Nag-provide yun ng reason para i-push through nila yung reforma. Dahil kasi tandaan niyo, di ba? Sabi ko nga, nag-iipon sila ng pondo dito para makapagsalita sa Espanya. Sa yun dun eh. Di ba? Ngayon, yun din yung ginawa nilang pattern. Yun yung sinunod nilang pattern dahil napatunayan nila na hindi talaga tayo papakinggan dito sa Pilipinas. Kung ano man yung magandang panukala ng Espanya, hindi namang pag ganun kawalang-ya yung mga tao dun sa yung mga leader dun sa Espanya eh. Gusto nga nila yung secularization. Ang talagang nagko-control lang yung mga praile at saka yung gobernador general. So pagka yun, nag-joint force talaga yun, talagang kalaban talaga ng progreso natin yun. Correct. So, eto naman, kaya eto, Rizal Day, araw ni Rizal ngayon, ang masakit naman kay Rizal, half truth o kalahati lang yung maaaring natutunan niya dun sa pangyayari sa Gumbursa. Bakit alam niyo Sige po. Sir JR? Ito yung sinasabi kong pagkakamali ni Rizal na dapat na matutunan nating mga Pilipino. Ang Gumbursa hindi nagsulat ng No Limit Hungary. Sila bumanat ng direkta, no? Kumbaga, yun lang talagang, kung ano lang yun sa amin, yun lang yung pinaglalaban namin. Correct. Parokya, other than that, wala naman silang sinasabi doon. Although, may napapansin sila, hindi po pwedeng wala silang napapansin, di ba? Pero tahimik sila dun sa aspeto na yun. Hindi nila masyadong dinidiskusyon. Etong kay Rizal, kasi hindi naman siya dapat kaagad mabibitay sa JR kung nakinig siya sa mga Pilipino. Kung nakinig siya sa mga kapwa niya Pilipino, hindi siya kaagad mabibitay. Kasi ilang beses na siyang pinipigilang umuwi. Yan, nila Ridor, nila Plaridel. Pinipigilan siya dahil kasi nga alam nila kung hindi siya ipapatapon, bibitayin siya. Yung No Limit Hungary at saka yung El Filibusterismo, sapat yun para bitayin siya eh. Kumbaga incendiary yun eh, no? Yung sa nature ng writing, incendiary talaga. Talagang kumbaga iinit yung puwet mo kung ikaw yung nagbabasa no na ikaw papraile ka o ano ka, iinit yung ano mo. Kaya nga naglabas ng ng pamphlet si Rodriguez, yung kaingat kayo para wag basahin yung No Limit Hungary. Kaya sumagot naman si Plaridel, kaiigat kayo. Naglabas din siya ng pamphlet na maging madulas dahil kasi pinakita niya, pinagtanggol niya si Rizal doon, no? So ito yung
problema, no? Happy birthday tuloy. Anniversary Death, niya, no? death Ni anniversary ni Rizal. gusto niyo i-advance niyo na rin, no? Isabay niyo na yung birthday ni Rizal. Total, na-i-advance naman nila Oo. yung holiday. Kaya, yun ang problema. Hindi niya pinakinggan yung mga veterano, mga bayani. Sabi niya gano'n, ang katwiran niya kasi, dapat yung may sakit, yung doktor malapit doon sa may sakit. Oo. So, kumbaga, binabanatan niya yung mga kasama niya sa Espanya, kaya kailangan niyang umuwi. Mas makakabuti sa tingin niya Oo. na umuwi sa Pilipinas at doon labanan Kumbaga yung ano yun, mga kalaban. bringing back the fight, no? Doon ka talaga kung saan yung Oo. action, doon ka parang gano'n, no? Maganda yun kung consistent ka. Ah. Kung ganun ka talaga hanggang sa dulo. Mm. Kaso, ang problema, kung makikipagkompromiso ka lang din naman sa kanila, huwag ka na lang umuwi. Di ba? Kasi kung makikipag-compromise ka lang din, kasi nung pag-uwi niya kasi naka-surveillance na siya eh. Sir JR, Prof. King, sinusundan na siya eh. Would you say na it's an act of compromise yung gusto niya na madestino bilang doktor sa Cuba? Would you say that that's an act of compromise on his part? Or That's compromise. Oo. Kasi tandaan po natin, pinuntahan siya ni Pio Valenzuela sa Dapitan. Aware siya na magkakaroon ng revolusyon. Kasi yung issue na yan pagpunta sa Cuba, nung later part, no, yung maaga-aga pa, si Graciano Lopez Haina gusto pumunta sa Cuba. Tinatanong siya ni Ponce kung ano yung views niya. Ang sabi ni Rizal, ba't siya pupunta sa Cuba? Doon siya Pilipinas pumunta, doon siya, mamatay siya with these ideals. Kaya tapang na Rizal, di ba? Kumbaga, meron ng unang may idea na pumunta sa Cuba doon kasi gusto pumunta ni Graciano. Tutol siya. Pero nung naramdaman niya yung lupit ng Espanya, kasi di niya alam, under surveillance siya. Baga kung nanonood tayo ng mga typical na sindikato, no, na nag-i-implant ka, yung tao nila, lagyan mo, implant mo ng tracker para matrace mo kung ano pa yung mga, markado na. Di ba, yung kasama sa sindikato. Ganun na nangyari kay Rizal. Pag uwi niya, sinusundan na siya, papunta ng Malolos, papunta ng Pampanga, ng San Fernando. Kaya yung lahat ng pinuntahan niya na yun, pinaguhuli yun eh. Pagkatapos ng Liga Pilipina, pinaguhuli yun dahil kasi meron na nakita sa kanya eh. Doon sa mga gamit niya, may nakita na eh. Pinadama lang siya eh. Eh din pinabayan. Tandaan niya, hindi siya kagad hinuli, di ba? Hinayaan muna siyang puntahan niya yung mga kaibigan niya. Nung nag-meeting na sa Liga Pilipina, after that, doon na siya pinaresto, na-identify na ngayon lahat doon. Pati yung presidente ng Committee Propaganda, si Chairman Doroteo Cortez, si Ambrosio Salvador, yung naging presidente ng Liga Pilipina. Lahat yun pinagtatapon. Hindi lang si Rizal lang tinapon doon. Ibig sabihin, napilayan yung propaganda movement dahil doon sa ginawa ni Rizal. Ngayon, ang problema, ang nag-introduce sa kanya nung idea na mag-volunteer siya sa Cuba, si Blumentritt. Nakita ko, walang kagatul-gatul. Tinanggap niya, sinulatan niya si Blanco eh. Tapos sinulatan niya yung nanay niya. Sinabi niya, magbabayad siya ng utang na loob kay Blanco dahil kasi naging matay sa kanya. Di ba? Pinatapon lang siya sa Dapitan. Ngayon, prior to that, ilang beses siyang gustong iligtas ng kamag-anak niya, ng kaibigan niya, ng katipunan. Kasi yung bago siya pumunta sa Cuba, dito sa pantalan natin sa Maynila, pinuntahan siya sa tala ni Jose P. Santos pinuntahan siya ni Bonifacio, si Emilio Jacinto pumunta sa kanya. Na ililigtas siya doon. Pero ang sabi niya, ang sagot niya, alam ng may katawan yung ginagawa niya. Pero ibig sabihin, ayaw niya. Prof, isa sa mga realizations ko, not just because of today, but kasi po medyo nahilig din po kasi ako sa pag-aaral din ng kasaysayan kahit hindi na ako nagtuturo. Yung even at that time, alam na ng mga tao, mga Pilipino nung panahon na yon, yung importance ni Rizal. Whether kumbaga alam nila na si Rizal is a character na posibleng
lead talaga sa atin. Yun ang nakita ko eh. Kasi if people did not see the value of Rizal during that time, why would they do these lengths? So, ibig sabihin, kahit pa buhay pa si Rizal, alam na talaga din nila yung value ni Rizal being him, no, sa kanyang abilidad na, ano nga, at saka sa mga tendencies nga na pinakita niya sa kanyang mga obra. Pero, Prof, ito yung next ko na tanong, ano, if Rizal was not executed, again, speculation ano. Paano kaya nag-turn out no yung ating history kasi at least at the end of Jose Rizal kay Abaya, yung kanyang movie noon, nung namatay si Jose Rizal, pinakita doon na imbis na it would stifle the revolutionary movement, parang ito pa yung naging incendiary na event. At actually, prior to watching Gomburza, I was also egging on that end part. Sa totoo lang, even before watching the movie, sabi ko, how will the Diokno, the director, paano iti-treat yun? Kasi magkakabit-kabit yung ating history and papaano mai-influence at least sa treatment ng director, ipapakita niya yung influence ng execution ng Gomburza sa next na naman ng mga heroes. And doon pinakita nga kay Pepe. So, anong thoughts mo diyan, Prof King, no, sa pagkakakabit-kabit ng ating history at yun nga yung significance ng death ni Jose Rizal? Maganda sana mangyayari lalo sa himagsikan. Alam niyo kung bakit? Ang plano kasi nila, kukunin si Rizal sa Dapitan, dadalhin sa Japan. Si Plaridel din, pinapauwi na nila, dadalhin din nila sa Japan. So makikita natin, yung think tank natin, naka-safety sa Japan. Which is really happened. So, kung di ako nagkakamali, sa Yokohama yan, Prof, di ba? Tama ba? Sa Yokohama kasi diba? sila, si A. Ramos, may mga nandun na sila. Exactly. Sa Yokohama eh. Correct. Doon totoo yan. Publish ng ang katipunan eh. Ng dyaryo nila. Kasi may mga revolutionary doon. Galing din doon si Doroteo Cortez. So nakita mo kung gaano kaganda sana ang mangyayari. Yung think tank natin, naka-safety. Naka-save sila. Tapos, ang plano, habang nagre-recruit sila Bonifacio, naka-safety yung mga natin, yung mga think tank natin, makapagpaplano sila ng mas malawak. Kasi pati diplomatic ginagawa ng mga taga-Hong Kong eh. Sila Jose Basay, sila Ridor, yan, yung mga matatanda, yung mga first batch ng reformista. Sila naman ang naghahanap ng katulong bansa, sinusulatan nila ang Amerika, ang Germany, ang Japan, nakikipag-usap sila para tulungan tayo sa sa revolution. Ma-insert ko lang, Prof, sorry Prof, ma-insert ko lang for the viewers, kasi para, kumbaga, ma-realize ng viewers, kasali din po kayo sa discussion natin, ha. Pero itong sinasabi po ni Prof, yung konsepto po ng diplomasya, very important po yan. Sa lahat po ng bansa, sa political science perspective, for nation building, importante na yung mga quote-unquote revolutionaries, especially sa mga colonized countries, mga ka-U3, kinakailangan po kasi ng international relationship. Importante po yan. Sa birth po ng isang estado, kinakailangan mo ma-establish ang support ng ibang mga bansa. Dahil kapag makuha mo yan, it's either you can get, syempre, mas mabilis na mabibigyan ng recognition ng isang bagong estado, ang isang bansa na recognize na. So, kinakailangan po ng diplomasya po talaga sa iba't ibang mga bansa. Yun po yung sinasabi po ni Prof King. Ano po? So, Prof King, continue, Prof King. Kaya ito yung ito yung hindi na pagdudugtong sa akademya, lalo na medyo UP type narrative eh, no? Kumbaga, hinihiwalay nila yan eh sa revolusyon eh. Yung mga ilustrado, yung mga propagandista, hinihiwalay nila yan sa pagkilos ng ng hibagsikan eh. Kahit ganun pa man ang nangyari, no, ma-appreciate naman natin si Rizal. Sabi ko nga kanina, dalawa yung ulo ng dragon eh. Nag-lead si Rizal at saka sila Plaridel, putulin yung isa. Kung natatandaan mo, Sir Jay, kung napanood mo yung Superman versus Batman, nung ang may gamit ng kryptonite si Batman, kumbaga, kasi parang Diyos si Superman eh, di ba? Sobrang lakas, oo. Then, flesh na siya, pwede na siyang patayin, pwede na siyang labanan. Di ba? Ang nagawa nila Rizal, tsaka nila Plaridel, naalis nila sa kaisipan ng mga Pilipino na hindi kahalili ng Diyos yung mga pride na yan. Naalis nila yung prestige kasi yun lang naman ang nag-hold para wag tayo mag-revolt eh. Yun yung, kumbaga, yun yung pumipigil sa atin para wag lumaban eh.
ang ginawa nila Plaridel, yun ang tinarget nila, yun ang tinarget ni Rizal. Pag binasa natin yung sulat niya sa kadalagahan ng Malolos, niletra niya lahat yun. Niletra niya lahat yun. Tapos sila Plaridel din, gusto niya nga pa, sabawgin pa ng dinamita yung mga yan eh. Tapos ang ulat pa niya, no, sabi, pag hindi kayo nagbago, pirmi kayong lilipad sa dinamita. Sabi ni Plaridel sa pasyong dapat ipag-alat ng taong babasa. No? Tapos sa konstitusyon ng Katipunan, sabi nila, walang binibini na hindi nila sinisira sa bawat lalawigan. Kaya nagtataka ako kay Prof. Xiao kung saan niya nakuha dun sa dokumentaryo na pinagbatayan na pelikulang Gombursa na kaunti lang daw, ilan lang daw ang mga praile na naging abusado. Ilan lang. Susulat ng No Limitangere at saka El Filibustrismo for a few praile na nag-abuso. Yung buong lakas ni Plaridel, tinuon niya sa mga praile para sa iilang praile. Hindi man lahat, no? Hindi man lahat ng praile, hindi naman natin sila nilalahat. Pero definitely, hindi ilan. Mas marami. Marami yun. Kasi para mag-ignite ng revolution, maging isang dahilan ng revolution. Kasi ang sabi pa ni Bonifacio, pagka nakahawak siya ng praile, hindi na makakatikim ng garbanzos. Wala tatandami yung garbanzos. JR, di ba? Yun yung minatamis na nilalagay sa halo-halo, yung dilaw. Correct. Yung bean. Hindi na makakatikim sa kanya ng masarap. Pagka nahawakan niya ang isang praile, kaya marami silang in-execute ng mga praile. So, itong mangyayari, no? Ito pong mangyayari. Kasi hindi naman kasi totoo, Sir JR, na maaaring nagpa-ignite yung kamatayan ni Rizal, pero pumutok na yung revolusyon bago pa namatay si Rizal. August, pumutok na ang revolusyon. Disyembre siya namatay eh. Di ba? Kaya nga siya pinabalik eh. Kumbaga, habang nagre-revolt dito, nasa biyahe siya. Kaya pagdating niya ng Espanya, kinulong siya. Hindi na siya pinatuloy ng Cuba, pinabalik na siya. Ganun yung senaryo, no? So, doon, perfect si Rizal doon, walang problema doon. Pati yung sinulat niya sa aming patria, naghahanap siya ng lunas para sa ating bansa. Naghahanap siya, doon ko na-realize na sabi niya nga, yung depekto ng bansa natin, depekto din natin. Tandaan natin yun. Yun yung pinakamasarap at kumbaga, hinangaan ko sa mga sinulat ni Rizal eh. Pati siya na-realize niya yun. Dapat ma-realize ng mga Pilipino yun. Di ba? Hindi tayo laging naninira ng bansa natin dahil depekto ng bansa natin, depekto natin yun eh. Kumbaga, hindi natin alam, sarili na natin ang sinisiraan natin. Hindi para pagtakpan. Kasi sa pamilya mo, kahit gaano ka pa may problema sa pamilya mo, hindi mo binobroadcast yan eh. Kumbaga, yung kahiyan ng tatay mo, ng nanay mo, maligaya ka ba na binobroadcast yan? Hindi, di ba? Yun yung punto nung sinasabi ni Rizal eh. So, yung ginawa ni Rizal na yun, kasama yung ibang mga propaganda, at iningatan nila yung PR ni Rizal, yung credibility ni Rizal. Kasi nung pag-uwi niya, binili ni Plaridel, ingatan yung credibility ni Rizal. Tapos, nung pagbalik naman ni Pio Valenzuela, kahit nagalit kasi si Bonifacio dun sa reaksyon ni Rizal. Sabi niya, doon niya natawag na duwag si Rizal eh. Pero hindi nila pinagkalat din yun sa mga kasi makakasira yun ng Kumbaga makakasira ng hype ng revolution yun eh. So intact yung naging PR ni Rizal. Kumbaga iningatan yun. Kaya naging rallying point siya, naging password siya ng Katipunan, 'di ba? Yun yung na-contribute niya. Kaso nga lang, pagka pinag-aralan natin thoroughly, etong Disyembre na to, lalo na itong buwan na ito, na kung saan yung pagbitay ni Rizal ay naganap. Naglabas ng sulat si Bonifacio ng December 12, 1896. Kung ano gagawin ng mga probinsya, kung anong taktika, kung anong estratehiya na pagsugod, paglaban sa Kastila. Naglabas din si Rizal ng manifesto ng Disyembre 15, 1896. Ito ang masakit. Walang nag-insinuate sa kanya. Kusa siyang sumulat ng manifesto. Pinapasuko niya yung
mga revolusyonaryo. Pero Pinapauwi niya sa bahay. Prof Kim, pwede ba natin yan na i-interpret na his last ditch effort to save himself? Oo, yun. Diba? This is the human part ni Rizal. Human part, di ba? Nakita niya, ito na yung reality. Ito yung hindi niya nakalkula sa buhay niya. Ito yung na-realize niya. Kasi, kung kalkulado niya, si Plaridel kasi consistent eh. Kumbaga, walang point sa kanya na pinagsisihan niya yung ginawa niya eh. Kahit na magkasakit siya, kahit maiwan niya yung pamilya niya, wala siyang ganun eh. Si Rizal, para siyang sugod marino. Banat siya ng banat, hindi niya nakalkula na talagang papatayin siya pagka ginawa niya. Hindi siya naniniwala dun eh. Naniwala siya sa hustisya ng Kastila. Hindi siya nagpasagip, hindi siya, kumbaga, hindi siya nagpatakas. Gusto niyang patunayan sa korte ng Espanya na wala siyang kasalanan at naniniwala siya na makakamtan niya yung hustisya na yun pagka pinakita niya yung intention niya, pinakita niya yung paggawa niya. Kasi may yung last defense niya, nagbibigay sa atin ng idea na nakumbinsi niya si Pio Valenzuela na sumuko. Kaya sumuko si Pio Valenzuela on the hype ng yung putok ng kaya pinipilit niya na sigaw sa Pugad Lawin ng 23. Kasi pagkatapos ng 23, wala na siya sa katipunan. Kaya kailangan kasali siya sa kasaysayan kaya pinipilit nila lang ang 23. No? Sabi ni Rizal, ginamit niyang defense yun. Sabi niya, nakumbinsi niya nga si Pio Valenzuela na humingi ng amnestia eh. So magkakaroon tayo ng idea dun sa nangyari sa Dapitan. Nagdebate sila dun. So kumbaga pwede natin i-speculate na nagkaroon sila ng diskusyon doon, ano? Nagkaroon sila ng diskusyon, natalo si Pio Valenzuela. Kumbaga, yun yung nakikita natin doon. Tapos ang masakit pa nga, pinapasuko ni Rizal yung mga revolusyonaryo. Ang tingin niya, nadaya lang sila ni Bonifacio. So tingin mo, kung itong sulat na ito, lumabas, hindi lang ito nilabas nung kasi maingat talaga ang Espanya kasi may sinabi siya doon na hindi pa tayo handa. So parang by implication, ibig sabihin pagkahanda lalaban kayo. Diba? Ganon din yun. Kaya hindi rin nakatulong sa kanya yung depensa na yun eh. Nag-effort siya para depensahan ng sarili niya. Kumbaga, hindi siya yung martyr na katulad ni Gomez na talagang inalay niya na yung buhay niya. Kumbaga, inalay niya na, nirede niya na yung sarili niya sa kamatayan. No? Kaya siguro, yung Rizal na pinakilala sa atin, yung totoong Rizal, incidentally, yung binigay natin sa kanyang glorification, natanggap niya. No? Natanggap niya. Pero hindi with full intention ni Rizal. Dahil kasi may hesitation siya eh. Pero sorry Prof King, I have to mention this ako para sa akin naman, it shows the human frailty. Ganun talaga palagay ko ang kumbaga ilalagay natin yung ating sa sarili sa shoes niya kumbaga he built himself, yung kanyang mga achievements naman ay hindi hamak na basta-bastang na-achieve ng isang typical na Pilipino, even for our time today. So I feel, kumbaga, I've got a lot of things to lose if I die, So in some ways, ganun po yung pagtingin ko. Like, if we compare that with yung psychology of Gomez, who is already accomplished at his age of 70 plus, he would surely accept death because, he is a bit close to the twilight of his life. Pero for a young person who's still in his 30s, ako, 34, isang taon, kaedad ko na sila, pwede na ba ako mamatay, di ba? Parang hindi rin eh. So, maraming nakataya sa kanya eh, no? Marami siyang na-build eh. At sabihin nga, definitely, marami siyang pwedeng gawin kung hindi siya mamatay. Definitely. Oo, marami pa siyang di ba? Magawa. So, kaso nga lang, para mag-volunteer ka na maging doktor, inaalipin din ng Espanya ang Cuba. Tutulungan mo sila eh. Indirectly, tutulungan mo din sila sa pagpapatuloy na masakop nila yung Cuba eh, dahil magiging doktor ka eh. So, kumbaga parang maraming po pwedeng gawin eh. Ba't ayun lahat yun, sa Dapitan, naramdaman niya yan, yung sinasabi niyo.
Doon Yun yung yung anxiety. na-realize niya, no? Realization niya. Na-realize niya, hindi Oo. pala basta idealism lang, hindi Oo. pala basta banat ka lang ng banat, hindi Oo. pala ganun ang reality ng buhay. Oo. Sabi ko nga, kung natutunan niya kagad yun sa kumbursa, mas may mag-iingat siya kasi wala namang walang sinulat na libro, hindi nila inatake direkto yung mga pride eh. Oo. Kung yun, na-realize niya ng maaga yun, mas magiging maingat siya. Siguro At kung hindi siya umuwi, halimbawa gusto niya naman pala, halimbawa, di ba, kumbaga, gusto niya pang makakontribute. Marami pa siyang pwedeng gawin kung wala siya sa bansa eh. Oo. Kaso tuloy niya nga eh, kumbaga nirisk niya eh. Para siyang yung gamo-gamo na binilin sa kanya ng nanay Nasunog, niya. oo nga, nadaling nasunog, di ba? Na huwag kang masyadong lumapit dun sa apoy dahil Yeah. masusunog ka. Opo. Di ba? May mga premonition na ganun eh. Tapos, yung mismo nag-trader, kinikilalang trader ng mga Kastila, ng mga praile, yung kumbursa, ginawa mo pang cover page ng El Filibusterismo. Talagang ininis mo. Kumbaga, nanggigil talaga din sa kanya ang mga lalo na ang simbahan kay Rizal. So, kung ano man ang kanyang dahilan, ang nagpakalma lang talaga sa akin si JR, alam niyo po kung ano, yung muling sulat niya, sabi niya, kaya hindi niya ina-advocate ang revolution, ang himagsikan, kasi hindi ginamit ng Panginoong Jesucristo. And with that, taas kamay na ako. Wala na akong wala na akong kay Rizal doon. Kung yun yung pinakadahilan niya, yun yung nasa puso niya. Ako naman sa civil aspect lang yung sinasabi ko. Opo. Na para mabuksan yung spotlight na maraming national heroes na pwede pa tayong pagtuunan ng pansin. Equally, para matutunan natin ng buo. Ngayong panahon ni Rizal ngayon, itong Disyembre, at di na natin aksayin yung pagkakataon na ma-realize lahat yung ginawa ni Rizal, yung sa edukasyon, sa pagiging mabuting tao, di ba? Yung at the early age, nag-iisip na sila para sa bayan, yun ang dapat makuha ng henerasyon ito eh. Na meron silang pakialam sa bayan ito. Na yang pagpe-Facebook, kung bakit nakakapag-vlog ka, kung bakit nakakapag-forum, kung bakit nakakapag-podcast. May kalayaan tayo na magsalita. Yun ang nagsakripisyo. Correct. Na ilaban yung freedom of the press, correct, yung freedom of speech, di ba? Meron hindi yan ba siya hiningi? Pinagbuwisan ng buhay yan, yung kalayaan na natatamasa natin ngayon, na dapat itong kalayaang tinatamasa dapat lingunin naman natin sila. 'Di ba? Kumbaga, yung kanilang naging ambag, may pagpatuloy natin, may isabuhay po natin. Kasi kung maraming Rizal, alam niyo, sabi ni Rizal bakit hindi tayo magkaroon ng 100 Plaridel? Pwede tayo magkaroon ng 100 Rizal, 100 Plaridel. Bakit hindi tayo magkaroon ng maraming mga bayani ng mga kabataan? 'Di ba? Only few lang naman yung naging kumbaga batayan nila Rizal dati, hindi naman marami sila Jose Basa, sila Pasiana, kukunti lang yung mga ngayon maraming mga bayani nang nabuhay na pwede tayong pwede tayong paggayan, 'di ba? Yung kanilang pagmamahal sa bayan. Siguro yun yung pinakadahilan kung bakit dapat nating alalahanin yung kamatayan ni Rizal. Ano man ang naging bunga ng kanyang naging actuation, pero pinakalundo nun, dahil sa kalayaan ng bayan natin. Kasi pinag-uusapan na din nila yan eh. Mali yung naituro sa atin sa akademya ng mga ilustrado, gusto lang nila maging probinsya tayo, ang mga revolusyonaryo, kalayaan. Hindi yung totoo yun. Yun ay press release sa La Solidaridad, Sir JR. Siyempre nga naman, sa Espanya ka, lang naman magsisigaw ka ng revolusyon doon. Pero pag binasa natin yung mga letters nila Rizal, nila Plaridel, nila Graciano Lopez Aina, gusto nila kalayaan. Yun. So, yun, gusto talaga, lahat yan gearing toward sa Kaya pagkaya natutunan natin, maaalis natin yung pader na pinundar na kung anong ideology ang tinanim sa atin, yung mga pisante, yung mga magsasaka, hiniwalay yan sa mga mayayaman, sa mga ilustrado. Hindi.
merong punto sa panahon nila Rizal na nagkaisa ang mga propagandista at sila Bonifacio. Kasi magkakasama sila noon eh. Binuulit yung Liga Pilipina eh. So ito, nung naiintindihan ito, nung pinresent ko Sir JR sa mga professor sa Adamson, yung mga historian doon, yung maalis mo yung pader na nagpapahiwalay sa mga ilustrado at sa mga revolusyonaryo, malaking bagay yun. Meron tayong pupuntahan, meron tayong lilingunin sa kasaysayan na nagkaisa ang mga Pilipino. Huwag kayong maniwala na pagka mahihirap, sila Bonifacio yun. Hindi. Patingin nyo ba, walang katulong na mayayaman sila Bonifacio. Meron din silang mga ilustradong katulong po doon. Kaya itong pagkakaisa, ilustrado, nila Rizal, nila Plaridel, kung pagsasama-samahin natin yung mga bayani na yan, baka makapagpundar tayo sa mga susunod na henerasyon na mas lalong magmamahal sa bayan. Tapos, sila dapat yung maging leader sa bansa natin. Alright. Yun po yung dapat maiwan sa atin. Ay nako, ano bang ibig sabihin to, Prof? Another next part na naman sa future? Ano ba tong ibig sabihin nitong usapan na ito? Pero mga ka-U3, nakita niyo naman po, no? Kakasiyahan po kami ni Prof. King. Ako honestly, Prof. King, I'm very happy to once again talk with you with very sensible topics, especially ang kasaysayan ng ating bansa na dapat wag nating kalimutan. Bagamat, oo, may mga historical inaccuracies tayong makikita mga ka-U3 sa mga pelikula na pinapanood natin, pero hindi yun mag-stop dapat sa atin na manood at mag-imbestiga at alamin pa at suportahan yung industriyang Pilipino mga ka-U3 dahil ang Philippine industry ay kinakailangan po talaga ng support din natin. Ano po, kung nanonood kayo ng mga Korean movies, ayan, mga Hollywood movies, bigyan din naman ng pansin na manood ng mga pelikula, lalo na may katuturan at saka may sense naman po talaga. So Prof. King, maraming salamat po once again sa pagiging special guest ng Usap-Usap University. So hindi po natin alam ang next natin na pag-uusap na naman, pero I'm very grateful. Any final messages po? Mga 1 minute po, Prof. King. Opo, sa ating mga kababayan, no, panoorin po natin hanggat nandiyan dyan pa sa sinehan ang Bulsa. Kasabay ng pag-aalala kay Rizal. Dahil itong mga pangyayaring ito, maraming nangyari sa Pilipinas, pero ito ang nagtahi-tahi para mabuo natin at makilala natin yung ating mga sarili at malaman natin yung ating katutubong soberanya, yung ating kalayaan na pinarealize nila sa mga kababayan natin, sa mga ninuno natin hanggang sa natamasa natin ngayon. Kaya ano pa man ang mapanood ninyo, sabi nga nila, di ba, good publicity and bad publicity still publicity. Still publicity. Kailangan may pag-usapan, di ba? Kasi madalang lang yan sa Metro Manila Film Festival eh. Kung gusto natin ng mabababaw na mga pelikula, kayo po ang mamimili. Pwede nyo namang panoorin for entertainment, pero pagtuunan natin ng pansin, pagka may historical film, panoorin natin, tapos pag-aralan natin. Ganon yung gustong sabihin ni Sir Jer, nagkakaisa kami dun dahil hindi naman po pwedeng patayin ng industriya. Hindi naman kaya kumbaga kami nagsasalita ng paglalatag ng katotohanan sa kasaysayan, yung pinakamalapit, no? Yung pinakamalapit, wala kaming inaangkin na hawak-hawak namin ang buong katotohanan sa kasaysayan. Yung pinakamalapit, may sinasabi ang datos, yun ang tahakin natin. Pagkapanood natin ng mga ganitong pelikula, nag-aral tayo, then isabuhay natin, i-apply natin sa ating bansa, sa ating kapwa Pilipino. Siguro meron pang pag-asa. Alright. Meron pa tayong inaharap na kinabukasan para sa ating mga susunod na henerasyon para sa bansa po natin. Okay. And Prof. King, maraming salamat po ulit and maybe see you in the future pa ng mga episodes natin. Ayan. And cut. Salamat Sir Jayan. Alright.